Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi everyone, good morning. Magandang umaga dito sa atin sa Pilipinas. Magandang madaling araw po sa atin dyan sa Middle East. Okay mga kabisnes, mga kapapi, panibagong reaction video po natin dito sa ating Kuya Bong na naman tayo mga kabisnes, mga kapapi, early in the morning. Ito nga ay ang paghihingi niya ng second, last chance around. So, humihingi nga ito ng huling pagkakataon. Alam naman natin na panood natin ang vlog ni Wakiwak TV at ang mga kagwang na humihingi si Kuya Bong ng kila ka-business, Mr. and Mrs. ka-business daw, lalo't lalo na kay Mrs. ka-business, ng last chance daw ang hinihingi nitong ating Kuya Bong. So mga ka-business, mga kapapi, nakita naman po natin na siyempre nasa kulungan na si Kuya Bong. Pinadanas din naman talaga sa kanya kung paano manirahan sa kulungan. So well mga ka-business, mga kapapi, bago natin i-proceed ang ating reaction video, baka sakali po hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pag-ipindot ng subscribe button dyan at pakisabay na po natin ang ating notification bell para updated tayo sa lahat ng ating mga nire-reactionan dito sa Ka-Business Official, Papa Dins TV at ang kanilang pangalawang channel, Ka-Business Family. At wag po natin kalimutan sila, suportahan, isubscribe ang mag-amang ito, si Ka-Business Official at Papa Dins TV at ang Ka-Business Family po, para mas marami pa silang matutulungan mga ka-business, mga kapapian. So, i-proceed na natin ang ating reaction video o reaction ko bilang isang reactor o opinion ko na rin dito kay Kuya Bong. So, napanood natin po lahat hanggang sa huli niyang vlog nitong si Ka-Business tungkol dito kay Kuya Bong. Ang paghingi nga niya ng last chance, kuno hihingi daw siya ng last chance at kung uulitin pa niya daw ito ayon kay Bong ay diretso na siya sa Bilibid. So, pag-usapan natin mga ka-business, mga kapapi, ang Bilibid at saka doon sa kulungan sa Bilibid dito sa Muntinlupa, ikumpara natin dito sa kulungan dito sa barangay. Dito sa barangay, well, medyo okay pa, no? Kasi nag-iisa siya sa isang kulungan. Doon sa Bilibid, anong hirap doon. Nakatayo kang nakatutulog kasi ang isang kulungan doon, ilan kayo? 100 kayo nasa loob. So, siguro napagtanto at napag-isip-isip ni Kuya Bong na ang hirap sa loob ng kulungan. Ay yun ay nandun lang siya sa barangay. Doon lang siya ikinulong pansamantala. Pero ang sabi ni Kuya Bong, ayun ito mismo sa kanya, no? Tinanong siya ni Ka-Business at ng mga kasag at ng mga kagwang kung ano ang buhay sa loob ng kulungan. At ayon kay Kuya Bong ay ang hirap daw sa loob ng kulungan. Siyempre, nakakulong ka sa rehas, wala kang kausap, walang banig, hindi ka makakaligo, lahat wala. Kaya medyo napagtanto niya at sinabi niya, gusto ko pa po ng huling pagkakataon, pag sana ay pagbigyan daw siya na Mr. and Mrs. Ka-Business. So well, itong reaction video na ito yung unang upload ni Ka-Business at ni Boss Wakiwak tungkol sa paghingi ni Kuya Bong ng huling pagkakataon, di ba? So nakita naman natin, no, kung paano siya sa loob. Nakakaawa, surely, no? 100% kahit kayo kasi mahal ninyo si Kuya Bong. Mahal natin siya, di ba? Kasi sino naman ang hindi mahahabag? Isa pa, nag-iisa na lang siya sa buhay. Wala siyang kamag-anak,
sorry po, excuse me. Wala siyang kamag-anak, wala siyang kaano-ano kahit sino, kundi yung mga barkada niyang nag-uudyok sa kanya sa maling gawain, diba? So, ganun naman talaga, no, mga kabisnes, mga kapapi. Ako, opinion ko lang yun, ano. Ang barkada kasi, dalawa ang magiging hantungan mo dyan. Ang mapabuti ka o mapatiwarak ang buhay mo. Ganun lang talaga. May barkada kasing sinusulsulan ka gagawa ng hindi maganda. May barkada kasing tutulong sa'yo hanggang dulo. Hindi ba? So dito sa nangyari kay Kuya Bong, at kahit man ay hindi niya aminin na dahil ito sa barkada at nagaganon siya, at ang katuwiran ni Kuya Bong ay nang dahil daw sa isang babae, mga kabisnes, mga kapapi, ano. Sa bagay naman kaya, kahit naman tayong mga babae, kung tayo frustrated, minsan nakakaisip tayo ng hindi maganda. So dito kay Kuya Bong, siguro, dahil na frustrated siya sa babae, yun na rin at dinala niya doon sa mga barkada niya. So, well, mga kabisnes, mga kapapi, ano, alam naman po natin na para ba kasing itong si Kuya Bong ay nasasabik sa isang pagmamahal ng isang babae na maging pamilya niyan. Alam naman po natin, paulit-ulit niya yan, binabanggit na gusto na talaga niyang mag-asawa. Diba? So, eto nga, pinapayuhan ng, so mga kabisnes, mga kapapi, i-proceed natin dito kay Kuya Bong, no? Nakita naman natin na pinapayuhan siya ng mga kagwang na kapatid niya at nitong si best friend ni kabisnes na si Boss Wakiwak. Nakita natin kung paano siya payuhan kasi nga tungkol nga dito sa kanyang kalagayan. So, maraming concerned, ano, hindi lang naman tayong mga viewers, hindi lang naman mga kagwang, lahat napaiyak, naawa sa sitwasyon ni Kuya Bong. Na ang hiling talaga ng mga viewers, magbago ka talaga, Kuya Bong, para rin naman yan sa iyong kinabukasan at sa iyong sarili. Hindi yon para kung kanino-kanino. Diba? Tama naman yon, pati yung advice ni Bay Papaya, advice ni Kuya Buknoy, hanggang napahagulgol itong si Kuya Buknoy kay Kuya Bong. Sa awa nga nila dito, syempre matagal na nila itong kasama. Ilang taon na si Kuya Bong dyan kay kabisnes, 3 years na siya mahigit. Diba? Nakita naman natin kung gaano siya pinagmalasakitan, binigyan ng pagmamahal, pinadama sa kanyang isang pamilya, pinadama sa kanya lahat-lahat ay ipinadama sa kanya ng family, buong pamilyeng kabisnes. Walang labis, walang kulang ang pagmamahal ng kabisnes family dito kay Kuya Bong. Pero sadyang may katigasan ng ulo itong si Kuya Bong. At sana naman, halimbawa man, mga kabisnes, mga kapapi, ano, alam ko naman itong reaction video ko na ito, medyo late na siya. Pero ito yung unang paghingi niya ng huling pagkakataon na ipaabot daw doon kay kabisnes ang kanyang huling hiling na pagbigyan pa siya at hindi na niya uulitin to. Kasi ito naman ang nakaano doon sa vlog na sa vlog ni Kabisnes Official, pero ang mga kagwang po ang nag-vlog dito kay Kuya Bong, 'di ba? At itong si Boss Wakiwak na humihingi talaga siya ng ng huling pagkakataon na hindi daw niya talaga uulitin yon. Naawa din naman ako kay Kuya Bong kasi kawawa talaga siya, kumbaga frustrated talaga siya nung ipinasok siya sa kulungan. So, dito ay hindi natin alam kung ano ang desisyon ni Mr. and Mrs. Kabisnes. Talaga ba naman ay doon na talaga siya sa kulungan o ipaparehab siya? Kasi ang pagkasabi ni Kabisnes dito na pag-iisipan at pag-uusapan nilang mga kabisnes family kung ano ang mararapat gawin kay Bong. Alam naman po natin, mga kabisnes, mga kapapi, ano, na-rehab na ito siya dati, pero hindi pa rin, di ba? Lumaon ng lumaon, bumalik din naman siya sa dati niya, mas lumala pa.
So maganda na yon at iparanas sa kanya na medyo makulong siya na kahit man lang ilang araw o kumbaga ay ikulong siya ng mga isang linggo or mga buwan para at least maranasan niya ang hirap na hindi na nga niya yan uulitin kasi wala naman yatang nakukulong no na hindi nagbabago kasi alam nila ang hirap sa kulungan. Pero ewan natin itong si Kuya Bong at sana naman ang panalangin ng ating mga viewers na ito talaga ay magbago na. So, dito kay Kuya Bong, magpapatuod mo ang aking reaction para sa'yo. Sana Kuya Bong ay maisip mo ang pagbabago. Para sa'yo yan, hindi yan para kay Laka Business, para sa kabutihan mo yan. Ipalagay na natin gusto mong mag-asawa. Sinong babae ang gustong mapangasawa ka kung ganyan ang iyong style? Walang magkakagusto sa iyo, Kuya Bong. Ang gawin mo, ipakita mo sa babaeng nanakit ng damdamin mo na mas may higit pa sa katulad niya. Hindi siya kawalan sa iyo. Kaya, butihin mo, Kuya Bong. Asikasuhin mo sarili mo, magpataba ka, at diretsuhin mo ang pagbabago. Nang naman ay pwede mo siyang pagmalakihan. Na nang dahil sa pagka-frustrated mo sa isang babae na alam naman natin kung sino, ipakita mo, Kuya Bong, na kaya mo siyang limutin. Kaya mong baguhin ang buhay mo nang hindi lang sa kanya. Hindi ba? Baguhin mo yung buhay mo, paninindigan mo yung sarili mo, baguhin mo yung buhay mo para sa sarili mo, hindi para sa kanya. Kasi ngayon, sa palagay mo ba, Kuya Bong, eto ay advice natin kay Kuya Bong. Hindi ka ba pinagtawanan ng mga pamilya at nitong si iyong ex-girlfriend na ganyan ka ngayon at nantong ka sa kulungan? Yan ang dapat mong isipin, Kuya Bong, na ipakita mo sa kanya na may mas higit pang babae. Hindi lang siya ang babae sa mundo. Mas may maganda pa kesa sa kanya. Mas may mabait pa na mas higit sa kanya. Wala naman siyang kabaitan, puro siya pang gagamit sa'yo. Yun ang isipin mo sana. Kaya huwag mong isipin, kung iyan man ang dahilan, ay magbago ka, Kuya Bong, ipakita mo sa kanya, kaya mong baguhin ang sarili mo. Hindi ba? So well, mga kabisnes, mga kapapi, dito sa ating reaction video, titignan po natin kung ano yung desisyon ni kabisnes, ng family kabisnes dito. Kulungan ba o irerehab si Kuya Bong dito sa nangyari sa kanya ngayon? Kasi medyo malala po talaga ang nangyari dito kay Kuya Bong sa panahong ito. Hindi po ito basta-basta. Hindi yung katulad noon, hindi yung katulad noon pa. Mas malala pa siya ngayon kesa nung una siyang nakita nila Mr. Kabisnes. Ang unang pagkikita nila, hindi siya ganon. Pero ngayon, wala. Lahat na talaga ibinibenta niya. Lahat ng bahay niya ibinaklas niya at ibinenta ang mga pintuan sa loob ng bahay niya. At yung huli na ibinaklas niya ay yung bakod na yero. Kaya nga at naparescue itong sila kabisnes dahil nga lumalala na talaga itong si Kuya Bong, di ba? So marami ding nagsasabi diyan, marami ding nagko-komento diyan. Kaya daw lumala si Kuya Bong dahil binebebe nitong si kabisnes. Well, mga kabisnes, mga kapapi, hindi 'yon binibaby o tinotolerate ni Mr. Kabisnes ang gawain ni Bong. Yun ay pakiusapan kung pwede pa talaga siyang dalhin sa pakiusap. Yun. Hindi yun na binibebe o tinotolerate ni Kabisnes itong ginagawa ni Kuya Bong. Alam naman natin na si Kabisnes lahat ng nandyan sa kanya na tinuring niyang mga anak ay tinuturuan niya sa magandang pamamaraan, tinuturuan niya sa diretsong daan, hindi sa baluktot na daan, hindi ba? So at mayroon pa tayong nakikita, mayroon pa tayong nababasa man nagko-comment. Hindi nila yan bibitiwan dahil pinagkakakitaan nila si Bong. Hindi po yung ganoon, mga ka-viewers natin na kabisnes dyan, ano. Hindi yun dahil pinagkakakitaan nila.
alam naman po natin kahit wala si Bong dyan kila ka-business, mayroon pa rin silang views, kumikita pa rin sila sa kanilang vlog, kahit pasayaw-sayaw lang, kahit sa pagluluto lang nila, mayroon pa rin silang revenue doon. So, wag po natin isipin yung mga ka-business nating viewers dyan. Alam namin po natin hanggang ngayon ang basher ay hindi pa rin yan sila nila tatantanan ang ka-business official. Hindi po ganon na pinagkakaperahan nila si Kuya Bong kung hindi tutulungan nila mabago si Kuya Bong. Naturalmente po mga ka-business, mga kapapi, isang vlogger si ka-business. Nakilala natin si Kuya Bong sa pagbablog ni ka-business. Kaya wag na po natin bigyan pa ng negatibong pangingisip itong pagtulong at pagmalasakit ni ka-business dito kay Kuya Bong. Etong nag-comment na ito, subukan ninyo po kayo ang hahandle at tutulong kay Kuya Bong kung kaya ninyo, katulad ng pagtulong ng ating ka-business, diba? Layo na po natin ang negative comments. Ilagay na lang po natin na mapaayos natin si Kuya Bong at mapabago si Kuya Bong na hindi niya nauulitin itong ginagawa niya. Lahat naman po tayo ay gusto natin mapabago si Kuya Bong. Gusto natin si Kuya Bong ay kumbaga magiging normal talaga ang takbo ng buhay niya at yung mayroon nang nagmamahal sa kanyang babae na tinanggap siya ng buong buo. Mayroon po talaga yan, darating po talaga yan. Hindi man ngayon, baka bukas andyan na yan. So, ang ating kailangan ay pagtulong-tulong, i-pray si Kuya Bong nang siya naman ay magbago na ng diretso. Hindi ba? Yun naman talaga ang pakay nila Mr. and Mrs. Ka-business at ang family Ka-business, ang mapaayos si Kuya Bong, hindi pagkakakitaan. Mapaayos o mapunta sa diretsong daan si Kuya Bong, hindi pagkakakitaan. Hindi ba mga ka-business, mga kapapi? So well, sa isang vlogger, wag ninyo pong sisihin ang isang vlogger kung charity vlogger, kung siya man ay nagbablog sa taong na dati na niyang binablog at tinutulungan. Naturalmente po, iba-vlog nila yon kasi vlogger nga sila. Kung hindi naman po ninyo naintindihan ang sitwasyon ni ka-business bilang isang vlogger, manahimik na lang po yung mga basher. Subukan ninyo po kayo yung mag-vlog nang maramdaman naman ninyo kung ano yung naramdaman ng ating pinunong ka-business. Hindi ba? Ang pagtulong po nila doon, na doon nila yon nakukuha sa kanilang pagbablog. Hindi po yung kung saan-saan. Kaya, madali nating sabihin, no, tayong mga nanonood, kung ano i-comment natin, kung ano yung negative comment natin, kasi nakikita lang natin, pero hindi natin nakikita ang buong pangyayari dito kay ka-business. Kaya madaling mag-comment na hindi natin nakikita ang katotohanan. So bakit hindi po natin yun na tingnan kung ano yung katotohanan doon para naman malaman natin, hindi po ba mga ka-business, mga kapapi, kung ano talaga ang realidad ng isang charity vlogger na tumulong sa isang tulad ni Kuya Bong. Hindi ba? Sana maisip natin yon. Huwag na lang po tayo mag-negative comment, mag-positive way na lang tayo para kay Kuya Bong, para maging masaya na lang ang lahat. Happy lang po. Wag na tayo mag-stress. Relieve na lang natin yan. Iwan natin yung stress. Mag-good vibes na lang po tayo dito kay Kuya Bong. Tulungan natin. Ipaintindi kay Kuya Bong. Ipagdasal na ang kanyang pagbabago. So well mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang ang aking reaction video. Kung nagustuhan ninyo po, please do subscribe and likes and comments and share my videos. At huwag po natin kalimutan i-subscribe ang Ka-Business Official, Papa Lins TV, at ang kanilang pangalawang channel, Ka-Business Family, at ang 6 na kagwang po, huwag nating kalimutan i-subscribe. At ang mga kaibigan ni Mr. Ka-Business, sina Wakiwak TV, Kahimas TV, at
Bong MTV at ang kaisa-isahang best friend ni Papa Din na si Papa Sundot po mga kabisnes. At mega shout out po at paki-subscribe ng aking mga kasamahang magigiting reaktor na sina Taong Gala, Anime Reactors TV, Mamplers Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, Analisa Reality Vlog, MK Inday Ukray TV at ang inyong lingkod Alminda Mix Vlog nagsasabi, may Allah bless us all. Bira banat tayo mga kabisnes. See you again. Bye-bye po. Thank you very much sa lahat ng nag-subscribe sa akin at laging nanonood. Mega loud shoutout po sa inyong lahat. Bye-bye po. See you again.